So next topic tayo mga kababayan. Gaya ni Digong, watching from Santiago, Isabela na imbang nga Rebecca da kayo amin na po dita, Josephine Prieto. At syempre pag-usapan din natin ito mga kababayan. Ay, nako, ito yung sinasabi nyo kanina na gusto nyong manatili si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ba mga kababayan, tama ba ang pagkakaunawa at pagkakaintindi natin sa bagay nito? 3 taon na lang ang natitira mga kababayan dito po sa pamamahala sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. After the 2028 national election ay maari na siyang bumaba. Pero may binitawan ito mga kababayan na kung saan po ay sinasabi niya na hindi raw po siya aalis. Uy, maraming matutuwa niyan. PBBM walang planong umalis. Ito ba ay walang planong umalis sa pwesto, mga kababayan? Ang nakita ko po dito ay ito. Teka lang talagang mabagal. Mhm. Ayaw mag-loading picture natin. Ito mga kababayan, inano ko lang 'to, kinuha ko lang para ano tayo, ni-screenshot ko lang ngayon. 'Di kasi natin makuha, hindi lumalabas dun sa ano. Ni-screenshot ko na lang. Maliit. Ayan mga kababayan, mga ka-GP natik, sabi niya dito, "Hindi ako aalis sa Malacanang hangga't hindi ayos ang problema sa flood control." Mga kababayan, ito po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ano po ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Paano kung halimbawa natapos na ang natitirang 3 taon ni Pangulo at hindi rin po natatapos ang flood control problem mga ka-GP Natics. Ito ba ay nangangahulugan na talagang gagawa siya ng paraan kapag para manatili po sa pwesto at matapos po ang mga problema nito? Or sa kabilang banda ang gagawin niya mga ka-GP Natics ay talagang bubunuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang natitirang 3 taon para po sa kanyang legasiya sa pagsasaayos po ng mga flood control projects na ito na mga, alam naman natin, mga palpak, useless ayon nga po sa kanya at talagang ito po ay sinamantala, pinagkapirahan ng napakaraming mga kontradista, maraming mga senador, maraming mga kongresista, maraming mga engineer at kung sino pa ang mga nakinabang sa mga projects na ito. Mga kababayan, ang ganda sana kung ang ibig sabihin nito ay ano siya, ma-extend, no? Mga kababayan, kaya lang dito ang catch pala ay hindi po siya aalis hangga't hindi daw niya naayos ang mga problema sa flood control, which is very good. Mga kababayan, dahil nakikita natin dito sa bagay na ito ay totoo ang pinapakita ng Pangulo at hindi po siya nagbibiro kagaya po ng iba na talagang for the show lamang. Nakita natin na meron na ngayon na sa paglalabas po ng statement ni Pangulo sa kanyang SONA, kumilos itong sila Ping Lacson, yung ibang mga mayor kagaya po ni Vico Soto ay nag-reply, nag-comply din po sa tawag ng Pangulo at ang iba pa nating mga opisyal din sa gobyerno
mga kababayan, ay nag-comply din, maging itong lalong-lalo na ngayon ang pinakasikat na balita hinggil po dito kay Congressman Lebiste, mga ka-GPnatics, ay maganda pong halimbawa ang mga binitawan ng ating Pangulo sapagkat kumbaga kung walang inisyatibo galing po sa ating presidente ay hindi naman po alam natin na wala pong papalag, wala pong kikilos, walang gagalaw at wala pong magpapakita ng pangil at wala pong mapaparusahan, 'di ba? Sabi ni Romel Tabangay, dapat lang bro, tuloy-tuloy na lang yung pamumuno ni PBBM hangga't kaya pa niya bro kahit walang eleksyon. Yun ang nagiging problema kasi natin. Kahit gustuin natin, mga kababayan, na manatili ang ating Pangulo, isa lang ang paraan. Kailangan magkaroon po, 'di ba? Siyempre, magtsatsa muna, 'di ba? Para manatili yung Pangulo natin kasi nakalagay sa konstitusyon eh. Hanggang one term lang ang ating Pangulo, mga kababayan, bawal na ma-extend. Oh. So ang tanging paraan, kailangan po magtsatsa. Change the constitution. 'Di ba, Mama Priscilla Kojima? Shoutout po sa inyo dyan sa Japan. Northern Kumo, GP, sign up ka na para may viewers naman. Si Alicia, 30 lang. Peace. Marami yan si Alicia, huwag kayong mag-alala dyan. Dami-daming viewers yan. Viewer ko 500 lang, si Alicia mas marami yan, mamaya maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Oria Ortega, astig ang congressman namin dito sa Batangas. Ay, talaga? Mama Ortega? Ayos yan, 'di ba? Tapos meron pa kayo dyan na congressman na napakagaling din, congresswoman rather, 'di ba? Diyan sa Mabini, si Congressman Luistro. Para sa akin hanggang 2044 na siya pa rin nang makabawi naman kaming may hirap na ninakawan ng mga kawatang politiko, sabi ni Wenceslao Buwico Jr. Ako, sabi ko nga mga kababayan, marami po ang gusto na manatili ang Pangulo natin. 'Di ba? Kaya lang, yan po ay magiging labag sa batas. At dahil labag sa batas, hindi naman po ipipilit ng Pangulo yan. Not unless, mga kababayan, ay magpalit ng konstitusyon na pwedeng magsabi na manatili at may re-elect ang Pangulo natin ng pangalawa or ikatlong termino or hanggang ito ay gusto ng mga tao. 'Di ba? Oh, dapat nga ganun, mga ka-GPnatics eh. Hangga't gusto ng tao, dapat wag natin, 'di ba? Dapat wag natin pigilan. At kung sino talaga yung nakakatulong, sino talaga yung gumagawa ng tama, sino yung nagtatrabaho, dapat lang talaga na manatili hangga't kaya pa niya at hangga't gusto niya pa na maglingkod sa atin. Pero pag hindi na kaya at talagang matanda na, mga kababayan, ibigay naman, 'di ba? Doon sa mga tao na karapat-dapat. Mas gusto ko nga yung tawag dito, nakalimutan ko kung anong ano yun eh, na kapag halimbawa, ang isang opisyal ng gobyerno, 'di ba, ito ay tatalaga nila. Pag naitalaga nila at hindi po ito karapat-dapat, agad-agad pinabababa, 'di ba? Pag pinababa, papalitan na naman nila. Tapos kung sino yung mga nagtatrabaho talaga, walang mga abnormalidad, walang kung anong pangit na ginagawa, puro magaganda lang, nananatili, mas tumatagal. At kapag may pumalpak, ayan na naman, papalitan na naman siya. Parang mas maganda nga yun eh. Mga kababayan, kaysa magpanatili tayo ng isang gobyerno or isang politiko na laging nandiyan po sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno tapos hindi naman nagtatrabaho. Ang tinutukoy ko po si BP Sara. 'Di ba? Oh, or kahit sinong politiko na hindi nagtatrabaho, hindi ginagampanan ang kanilang trabaho at wala namang silbi, pinagsisilbihan lang yung kanilang mga amo, 'di ba? Mga kababayan, dapat 'yan ay tinatanggal. At magkaroon tayo ng ganun eh. 'Di ba, nakalimutan ko na kung anong sistema 'yun, kung parliamentary ano ba 'yun, mga kababayan? Na parang sa isang party lang sila kumukuha ng kanilang pinuno. Tapos kapag pag ayaw na nila sa tao dahil palpak, 'di ba, yung party rin ang nagpapasya, "Oh, pababain na natin 'yan, walang silbi 'yan eh." 'Di ba? Walang ginagawa 'yan, palpak. Oh.
Okay? So ayan, sana mga kababayan ano, sana magkaroon po ng talagang, pagkakataon na manatili pa rin sa puwesto ang ating pangulo dahil siya lang ang nakikita ko na may malasakit talaga dito po sa gobyerno natin. May malasakit sa atin. Kita niyo naman yung mga magsasaka, hindi po yan naisip ng mga nakaraang administrasyon kahit sino pa yan na bayaran ang mga utang ng mga magsasaka para ang mga ito ay mananatili na buhay ang kanilang, passion pagdating sa pagtatanim, mga kababayan, para hindi na tayo umasa sa importation at manatili po ang, pagtatanim dito ng palay na mapapakinabangan natin tuwing tayo po ay aani. Hindi po yung kailangan sa ibang bansa tayo kumuha, kailangan sa ibang bansa tayo mag-import tayo ng mag-import. Ibang tao lamang po ang nakikinabang pagdating sa bagay na 'yan, Yari yung ka! mga mayayaman, 'di ba? Okay.